Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celi Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Frank and Vindia Lim, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, Mangaliman and Liasos family, Bilarmino family, Rodel and Mali Medinilia and family, Gilbert and Peng Malelang and daughter Gina, Ruel and Gay Malelang Rivadiniera and family, Engineer and Mrs. Avin and Ningning Tan and family, Bautista and Betinol family, Braille Binaventura. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Carlo Mayo, Cora Flores, Bernadette Nunez, Virginia Lugatok, Krista Marie Sanchez, Erica May Landingen, and Jimmy Minorca. Healing for Anacorita C, Dr. Tess Gonzalez, Jonah and Ian Otero, Adelaida Cagas, Rosalie Bautista, Bernaline Huenchel, Luisa Martinez, Jan Ezekiel and Ivy Vicinal, Jose Raul and Marie Jean, Belia Di Mayuca Barion, Charmin Nina Toledo, Warren Maralit and family, Mike Lim Casibang and family, Arturo Rilies Jr., Dennis Sagit, King Bunyi, Sara Guilloche, Francis Garcia, Juliana Valencia, Rafael Toledo, Alma Lakyan, Mauro Sol, Chloe Bolia, Grace Sulis, Sabina Flores, and Mau Sadiwa. Eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Brother Dindo Maralit, FSC, Pedro Malabanan Jr., Lina Laines, Dayan Sarsuelo, Amado Quisana, P.Y. Quisana, D. Reynats Nashula, Jose San Juan, Celi Tan, Attorney Gail Magturo, Jose Katigbak, Horacio Katigbak, and Ricardo de la Santa on his death anniversary. Lira, hipan ninyong trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kaniyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa inyo." Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineveh, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasiya, at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineveh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang minamahal ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa sa mga underlying na question sa ating ebanghelyo ay yung tanong na binigay ko po kanina sa Thought for the Day. Yung tanong na, masaya ka pa ba? O masaya ka ba? Masaya ka pa ba o masaya ka ba sa ginagawa mo? Bakit? Sa ebanghelyo po kasi this episode ay maliwanag naman, alam naman natin yung naging kwento. Jesus visited yung dalawa niyang kaibigan, pinatuloy siya sa bahay. Pero magkaiba yung naging tugon nung magkapatid, si Marta at si Maria. Si Marta, naging abala dun sa kusina, sa pagtatrabaho. Samantalang si Maria naman, mas pinili na maupo sa harap ng ating Panginoon para makinig o makapakinig sa turo, sa sinasabi ng ating Panginoon. Sabi ng mga Bible scholars o ng mga experts sa banal na kasulatan, hindi ito para ikwarel yung dalawang ginagawa ng magkapatid. Hindi maaari nating sabihin na work is greater than sitting in front of the Lord, yung ginawa ni Maria. Hindi rin namang pwedeng sabihin sitting in front of the Lord is greater than yung ginawa ni Marta sa kusina. Pero kaya nga, sabi din nga ni Apostle James, work without prayer is nothing. Siguro vice versa, prayer without work is nothing. So, ibig sabihin, hindi talaga pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Kaya kumbaga, isa sa mga magiging misconception sa ebanghelyong ito ay, tulad ng sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na mas mabuti yung pinili ni Maria. Mabuti din naman yung ginawa ni Marta. Pero, kasi nga, ayon sa sinabi ni St. James, hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Ngayon, saan nagkakaroon where is the issue dito sa ebanghelyong ito? Ang issue dito is about charity. That whatever we are doing, whether we are praying or we are working, dapat nandun lagi ang pagmamahal. Nandun yung issue dito. Hindi ang issue dito ay alin yung mas mahalaga sa dalawa. Kundi ang mahalaga, gaano mo nilalagyan ng pagmamahal yung ginagawa mo. Kasi minsan sa pagdarasal, kailangan din ng pagmamahal. At minsan sa pagdarasal, nagdadasal tayo minsan kahit walang pagmamahal. Sa paanong paraan? When we pray, we normally ask the Lord what we need. At nakakalimutan natin na kaya tayo nagdadasal ay dahil unang-una, mahal natin ang Diyos. Kaya nga, hindi lamang tayo basta nagdadasal para humingi sa Kanya ng biyaya. Kasi unang-una, kaya tayo nagdadasal, it's because of our love for Him. At ikalawa, kaya tayo nagdadasal, hindi lamang para humingi ng para sa atin, kundi ipagdasal din, out of charity, yung pangangailangan ng ibang tao. Siyempre, ganun din. Panalangin sa gawain. Sa trabaho natin. Tayo lahat, tayo naggumagawa para sa simbahan. Hindi ko alam kung nakaranas na kayo ng bagang parang sa pag-ministeryo natin, simbahan, yung bagang napapagod tayo na para bag napapaisip ka na, ano ba itong ginagawa kong ito? May katuturan pa ba ito? Personally, I can tell you na sa aking ministry bilang pari, for almost 10 years na ngayong taong ito, may dumadating yung point, sabi ko nga sa aking SDA, dumadating yung saturation point na parang
very saturated ka na wala ka nang ma-absorb, o pwede rin the other way around, wala ka nang maibigay. Na parang ako ay, para saan pa ba itong ginagawa kong ito? Pero I would always go back to the reality na bilang pare, ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal sa simbahan. At ganoon din tayo. Minsan talagang nakakapagod, minsan talagang, sabi sa Batangas ay nakakaiga ng kalooban, ng isip, ng bulsa. Pero ang lagi nating tatandaan, ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal natin sa simbahan. At kung ang ginagawa natin, whether we are praying or whether we are working, kapag laging may pagmamahal, babalik ako dun sa tanong kanina, masaya ka ba sa ginagawa mo? Kasi kung hindi ka na masaya, magkakulang ka na sa pagmamahal sa ginagawa. Pero kung masaya pa rin tayo, nagpapatunay lamang ito na sa bawat ginagawa natin, punong-puno tayo ng pagmamahal. No matter what, ano man yung ginagawa natin yan. No matter, sa bahay man, sa trabaho natin, sa pakikitungo sa kapwa, as long as there is charity, there is love, magiging masaya tayo lagi sa ating ginagawa. Puri-puri ka, Diyos, sa mga halitan sa silibutan, sa mga kalandahan mo, narito ang alin na masudok ka, ang pinapay na puri-puri ka, Diyos, sa mga halitan sa silibutan, sa mga kalandahan mo, bumas at bunga ang iyong pagawa, ang pinakaalak ito ang binibigyan ng Espiritu. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggap na ilawan ng Panginoon ang pagkain sa iyong mga bahay, sa kapatiran niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalantaan nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon namin at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo. Bukas po ay may kaunting pagbabago sa schedule ng misa natin. Ang misa po natin ay magaganap sa katedral sa ganap po na alas 12 ng tanghali muna bukas. So medyo malilate tayo ng lunch. Ito po ay dahil sa project Simbayanan ng Radyo Veritas na ang diocese ang naka-feature po bukas sa project na ito. Ito po ay cross-posted sa lahat ng Facebook pages ng iba't ibang diocese sa buong Pilipinas. Ito po ay bahagi ng pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo dito sa atin sa Pilipinas. Kaya yun po ang ating magiging schedule bukas. Nanyahan ko po kayong lahat na makiisa po sa proyektong ito ng ating diocese, katulong ang Radyo Veritas po. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.